Hello mga ka-trade! Welcome po ulit sa ating panibagong series ng Forex Weekly Outlook. Sa mga bago pa lang dito sa channel, every week nag-upload po tayo ng Forex Weekly Outlook. Ina-analyze natin kung ano yung magiging takbo ng market this coming week. So kung gusto mo maging updated sa Forex Weekly Outlook natin every week, mag-subscribe ka na para bago dumating yung Monday, may idea ka na kung ano yung magiging takbo ng market sa susunod na linggo. Kaya kung ready ka na, let's go! Dito tayo ngayon ulit sa may myfxbook.com. So dito, chine-check natin yung economic calendar, kung ano ba yung mga upcoming news next week. So chinek ko na to kanina guys, and starting Tuesday, madami-daming mga high impact news. So Monday, naka-medium lang siya. Ayan. Actually, minsan kasi kahit naka-medium lang, katulad kagabi, wala naman halos news, pero yung mga move ng market, grabe yung manipulation. So Monday, wala masyadong high impact news. Pero pagdating ng Tuesday, ito guys, iset nyo na to sa alarm nyo. Meron ditong CPI during New York session. So sa Asian session, wala masyado. Asian session, pagdating ng London session, mag-i-start siya ng Asian session, meron dito guys, 8:30 AM. Ito, mga naka-red na to sa Australian dollar at Chinese yen. Kung tinitrade mo yan, expect mo na malaki yung magiging galaw niyan sa market. And then London session, wala. Puro naka-medium. Pero pagdating ng New York session, eto, 8:30, 8:15, 8:30, sabay-sabay yan, no? CPI. So ito yung Consumer Price Index. So expect natin yan guys na volatile yung market. At syempre, apply pa rin natin talaga yung risk management natin. Kahit anong mangyari, lagi natin i-apply yan. The Wednesday, so during Asian session, wala. Ito, Chinese yen. And then London session, wala din. Pero pagdating ng New York session, meron na namang high impact news itong PPI. Ayan guys. So double check din natin yan, pati yung Canadian dollar. Oh. Thursday, Asian session, wala. Pagdating ng London session, dito sa mga JBP pairs, meron. Ito, 2 PM, 2, 3. Ayan, check natin yan guys. And New York session, ito may high impact news ulit. Itong mga naka-red na to. Basahin nyo na lang tong details na to. Actually guys, hindi na ako masyadong ma-technical. Basta ang ginagawa ko na lang, chine-check ko lang itong mga high impact news, and then nag-a-alarm ako or nagsiset ako ng reminder dito mismo sa my FX book para 30 minutes before or 1 hour before, magno-notify na siya na may upcoming news. So during news, hanggat maaari, most of that time hindi talaga ako nag-trade. Pero minsan, pag maganda yung setup, nilalaban ko siya. Siyempre, with proper risk management. Friday, ito, during London session, ito, may CPI sa Euro pairs. Ayan, and then, New York session, mag-i-start ulit siya ng 8:30. So, kung mapapansin mo, halos 8:30 yung mga news dito sa New York session. So, guys, yun yung mga upcoming schedule natin ng mga high impact news. Kaya, check din natin yan. Alright? So, punta na tayo ngayon kay DXY. So, sa mga bago pa lang ulit dito sa channel, itong DXY, dito natin binabase kung ano ba yung momentum ni US dollar. So, kung bullish yung market, okay, so yung mga currency pairs against US dollar, pababa yan. Alright? So, kung titingnan natin overall bias dito sa daily time frame, ito, mayroon dito liquidity na hindi niya pa nami-mitigate. And then ito, kung titignan natin yung overall bias, ito, bullish yung market. So, nagkaroon dito ng demand, then unti-unti na siya nagre-retrace back. So, diniscuss ko to last Wednesday sa Forex midweek update natin kasi last Sunday hindi ako nakapag-upload ng Forex Weekly Outlook. So, ito yung pinaka-demand area natin. Ayan. And currently, nagkaroon ng big move dito. Tapos, nagkaroon ng range. Okay. And then, nagkaroon din dito ng fair value gap. So, possible na si market, kung gagamitan din natin ng
Fibonacci tool yan. Right? So, possible si market na mag-retrace back dito sa demand area or sa discount area natin. So, dito, kung may mahanap tayo na magandang confirmation dyan para sa short or sell position, pwede tayo mag-take dyan ng position and possible na ito yung target profit natin. Pero, syempre, hindi natin control ang market. So, possible din yan na kahit papaano na-tap niya na kasi itong Fibonacci. So, ito nagkaroon dito ng rejections dito sa area na to. Possible na lumipad din yan. Okay? So, ito, kung based naman sa strategy mo, mayroong magandang confirmation dyan, pwede tayo mag-take dyan ng sell position, 1:2. Okay? And pagdating dito sa discount or demand, magabang tayo dyan ng additional confirmation ulit para naman sa long position. Alright? So, yan yung analysis natin guys dito kay DXY. So, punta naman tayo ngayon kay gold. So, ito kay gold, may running profit ako dito kagabi at hindi ko na-close kasi nakaidlip na ako. Target profit ko dito sa area na to. Ay, analyze natin. Daily. So, bearish yung market. Nagkaroon din dito ng displacement. Ito. Tapos, meron ditong supply. Zoom in natin. So, mayroon diyang supply. Ito. So, possible na balikan din yan ni gold. Itong area na to. Kasi nga, do sa DXY, pababa siya. So, possible si gold pataas. And if ever na bumalik siya dito sa may supply zone or dito sa may premium zone, mag-aabang tayo dyan ng sell confirmation. Alright? Pero if ever na ma-break to ni gold, so, it's an indication na or magandang confirmation na posible nang mag-bullish ulit si gold. Pero hanggang ngayon, dahil nagre-retrace back pa lang siya dito sa may supply, mag-aabang tayo dyan ng confirmation. So, ito, nagkaroon dito ng displacement, nag-retrace back, or nagkaroon ng pullback. So, dito nakapag-entry ako. Okay, and then nagbigay ako ng signal kagabi sa community namin na magsisell. Pero, nung ni-reanalyze ko, na-overlook ko yung setup na possible na maging bullish si gold. Kaya sabi ko sa Telegram, cancel muna natin to guys. Actually, last week, marami po sa amin dito na nakakuha ng magandang setup. Dito, 1:2. At mayroon akong, actually ako naka 1:6 ako dito. Mayroon tayong isang student, nakakuha siya ng 1:4. Galing nga eh. So, nakapag-setup tayo dyan. 1:3, halos 3 or 4 na entry ako dito. Minsan hindi talaga maiwasan yung pagiging greedy or overtrade. Ginagawa ko lang naman yung guys kapag alam kong napakaganda ng setup. So ngayon, tinake out ko na yung profit dito and then kagabi nagbigay ako ng signal dito sa area na to for sell position, for long position. Pero nung ni-reanalyze ko yung market na possible na bumaba siya dito sa may 40.80. So, bumaba nga siya. And then, nung pagbaba niya dito ako nag-take ng position and may floating ako na profit na hindi ko na-close. So, target profit ko itong mga liquidity na yan. So, kung titingnan ulit natin yung daily time frame, ito. So, analysis natin, possible na umakyat dito si gold sa supply na to and if ever na umakyat siya dyan, mag-aabang tayo dyan ng sell or short position. So far, if ever man na hindi ito i-reject or if ever na i-respect naman to ni gold itong swing high na to, okay, so possible na mag waterfall ulit si gold at i-take out niya tong liquidity na to. So, abang lang tayo ng mga additional confirmations based sa strategy natin. So, ako, possible na umakyat yan dito and dyan tayo mag-abang ng confirmation. Pero, if ever na i-respect naman niya tong swing na to at nagbigay siya ng sell confirmation, mag-abang din tayo dyan ng sell position. So, yan yung analysis natin guys dito kay Goldie. Yan. Punta naman tayo ngayon kay Bitcoin. Bitcoin daily time frame. Kung titingnan natin ang bias guys, bearish. Tapos, nagkaroon dito ng malaking displacement. Ito. So, ito, hindi niya pa na-mitigate itong supply na to.
And dito mayroon ding supply. Ayan. Actually, nag-entry ako dito nung isang araw, break even lang kasi yung pababa na siya sana, oh. Bigla siyang lumipad. Alright, so ngayon, nandito na ngayon si Bitcoin sa may supply. Tapos sa 4-hour time frame, unti siyang lumilipad. So mag-aabang ulit tayo ng additional confirmation dito kasi nagkaroon ng range. Pero if ever na bumaba si Bitcoin at ma-break niya tong swing low na to, so mag-aabang tayo dyan na mag-retrace back dito sa supply. Diyan tayo magti-take ng sell position. And then ito yung target profit natin, 1:2 or itong swing low na to. Pero if ever man na ma-break naman to ni Bitcoin, itong area na to at itong liquidity na to, so possible na magre-retrace back siya doon sa supply natin dito sa daily. Ayan, oh. Kasi marami pa dito mga fair value gap, oh. Ayan. So ito yung analysis natin guys kay Bitcoin. Ulitin ko, posible niyang i-respect tong swing high na to. And then magbigay siya ng sell confirmation. So if ever by Monday, magbigay siya ng additional confirmation ng sell position, magti-trade tayo dito sa area na to. Pero if ever naman na hindi, so mag-aabang tayo dyan ng long position para i-mitigate tong fair value gap, itong fair value gap, or itong supply zone na to. Alright? So yan yung analysis natin dito kay Bitcoin. Punta naman tayo ngayon kay Euro USD. Euro USD, sobrang tindi nito guys. Nadali yung isang trade ko dito. Bigla siyang nagbigay ng magandang confirmation, tapos umayon na siya, and then bigla siyang nag-drop. Okay? So, daily. So, nagkaroon dito ng break of structure. Ito. Break of structure, tapos nagkaroon dito ng displacement sa area na to. Ito. Tapos, mayroon ditong supply na hindi niya pa totally na mitigate. Tapos, mayroon pa ditong fair value gap. Okay, and currently, unti-unti na siya nagre-retrace back dito sa supply natin. Oops. Hindi, ito yung supply pala. Yan. Alright, so sa ngayon, yung takbo ng Euro USD nagkaroon dito ng range. Pero kung mapapansin mo, ni-respect niya pa rin tong swing low na to, swing low na to, itong swing low na to. So if ever na hindi i-break ni Euro USD itong area na to, so possible na magkaroon ng retracement dito sa area na to para i-mitigate itong supply zone at saka daily fair value gap na yan. And then once na umakyat siya dito sa area na to, diyan naman tayo mag-aabang ng sell or short position. Pero medyo matagal-tagal pa yan. Based nga doon kanina sa economic calendar natin, possible nga na biglang pumitik yan at lumipad dito. Right? So, 4 hour, wala pa tayong mga additional confirmation. So, ito yung mga swing low kanina na hindi na liquidate. So, if ever na i-respect ni Euro USD itong area na to, diyan tayo mag-aabang ng buy or long position para naman sa target profit sa area na to. Alright? So, yan yung analysis natin guys dito kay Euro USD. So, kung mayroon ka pang mga additional analysis, pwede po kayo mag-comment yan. Okay, so punta naman tayo ngayon sa may JBP USD. Daily time frame. Alright. So, overall bias, ito kung mapapansin natin, nagkaroon dito ng break of structure, ito break of structure, tapos nagkaroon dito ng displacement, and currently yung price nandito sa supply zone. Zoom natin. Ayan. Tapos, na-liquidate niya na itong supply zone natin, itong order block na to. So, ngayon, imaginein mo, ilang araw din talaga siya nag-trace back. Ayan. And then, so currently guys, kung titignan natin, nandito na siya sa supply zone. If ever na ma-break niya tong swing low na to, itong area na to,
So, possible na mag-bearish na yung market. So, mag-abang tayo dyan ng mga additional confirmation. Pero, if ever man na ma-break to ni JBP USD, itong liquidity na to, so possible yan na mag-bullish para i-mitigate nitong supply na to. And if ever na bumalik siya dito, diyan naman tayo mag-abang ng sell position. So far, currently, dito muna tayo mag-focus sa area na to. Itong move na to. So kung titignan natin, bullish yung market. Ayan. Then sa 4 hour, alright, sa 4 hour, mayroon pa ditong liquid, mayroon pa ditong ano ba tawag dito? Fair value gap. So if ever man mag-retrace yan dito sa ating demand, mag-abang tayo dito ng buy confirmation. So titignan natin kung ano yung mga mangyari next week, kung ano pa yung mga additional confirmation. So yan yung analysis natin dito kay JBP USD. Lagi nyo titignan yung daily time frame para makita nyo yung overall bias at kung ano yung momentum ng market. So punta naman tayo ngayon sa pinakahuling pair natin, itong AUD USD. Daily time frame. So diniscuss ko rin to guys last Wednesday na possible i-respecto ni market itong area na to. Maglagay tayo dito ng demand. Ayan, nasa demand zone na siya. Tapos nagkaroon dito ng displacement, nag-retracement. And then, eto, nagkaroon ako ng magandang trade dito kagabi. And currently, may running din ako dito na profit, hindi ko rin na close. May mga loose trade ako dito sa may AUD, JBP USD. And then, may mga winning trades din naman tayo. So, eto, unti-unti niya nang fully mitigate itong nawala yung medyo mabagal lang yung internet. So ito unti-unti nang fully mitigate ni AUD itong daily fair value gap natin. Alright, so kung mapapansin mo, may respect niya to. Yan, yung swing low, itong swing low. So unti-unti na siyang umaakyat and nagkaroon dito ng break of structure. Pero kung titignan mo sa 4 hour or 1 hour, solid yung pagka-break niya. Alright? So, dito, nag-take tayo dito ng entry kagabi. Tapos, may floating tayo na profit. So, by Monday, tignan natin kung aayon siya. Kasi yung target profit ko dito sa area na to. So, ito, nagkaroon dito ng displacement. Tapos, ito pa yung supply na hindi na mitigate ni market. Possible din yan na i-respect niya to. Or, kasi nandito na siya sa demand, posible na lumipad yan ulit si AUD para i-liquidate itong mga swing high na yan. Pero syempre, mag-abang pa tayo ng additional confirmation. So, ito, focus muna tayo dito sa area na to. And then, titignan natin kung ano pa yung mga ibibigay na confirmation. So far, ito yung pinaka-target profit ko. Itong supply na yan. So, currently, unti-unti nang nagre-retrace back dito si AUD. Once na ma-reach niya to, itong area na to, mag-aabang tayo dyan ng sell position. Pero if ever na hindi, so possible na magtuloy-tuloy yan para i-liquidate niya tong mga swing high na yan. So, kung ano lang yung current na move ng market, focus lang muna tayo dyan. And then, lagi natin titignan sa higher time frame kung ano pa yung mga bias or additional confirmation para doon sa strategy natin. So guys, yan yung analysis natin dito sa Forex Weekly Outlook natin. Sana marami kayong nakuhang idea na makakatulong sa strategy na ginagamit nyo. So kung may questions ka or clarifications, pwede po kayo mag-iwan ng comment yan sa comment section and isa-isa po natin sasagutan yan. So kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click na rin po yung notification bell na yan para maging updated po kayo sa mga upcoming videos natin na ina-upload natin dito sa channel natin. So guys, yan lang for now at kita-kits po ulit tayo sa susunod na Forex Weekly Outlook. See you